Blessed are those who believe without seeing. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating treasure marker analysis. Meron tayong natanggap dito na napakagandang video nito dahil merong signs inside the cave. At sa tingin ko ito ay treasure enclosed in the rock. At bago natin ito tatalakayin, shout out muna tayo. Alright, shout out tayo kay Salustiano Norua Jr., kay Edgar Lagarto Intensity, shout out kay Ronnie Lucas, Pedrito Anlangoy, shout out din kay Oliver Albarasin, kay Joselito Kahadi, Danny Flores, Ayacinto Piña, Rene Daison, Jun Tox, Arcadio Angcon, Glenn Mario, Robert Cabonilas, Rogelio Cortez, Desiderio Lamsin, Jonathan Villa, user KS9, Isidro Mentiza, user GW5, kay Archie Patak, Rodel Cardona Obligado, and lastly shout out tayo kay Calixto Casas, Fermin Macasling, Rico Mausisa, Dennis Mordino, at kay Jumar Francia, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Welcome back mga katiyats. Ang kuweba na napasok ng ating mga katiyats, sa tingin ko ay ito'y virgin or wala pang nakapasok. Kasi yung mga stalactite na nakahang sa ceiling ng kuweba ay buo pa. At saka yung stalagmite, yung nandyan sa ground na matutulis, ay nandyan pa rin. At sila yata yung nakaputol ng iba dyan. Kaya sa tingin ko ay napakaganda ng kuweba na ito. At hindi lang yan, sa dulo nito mga katiyats ng video, makita nyo merong marka na treasure sign ang dulo ng kuweba na ito. Kaya atin muna panoorin ang buong video bago tayo magbigay ng assessment analysis at decoding nito.
Okay mga katiyats, ang kuweba na ito ay napaka nito, hindi pa napasok ng ibang tao. Sikretong sikreto pa siya ng ilang daang taon na siguro ang nakalipas. Or kung nakapasok dito ang Hapon ay meron ng almost 80 years na walang nakapasok dito. Itong mga stalactite na nakahang dyan na mga matutulis, yan ay produkto ng ilang daang taon at hindi yan lumalabas lang dyan, hindi yan na forma ng ganyan kung nasa 20 years lang. So ang mga yan ay umaabot na yan ng ilang daang taon. So siglo, mga 3 siglo, 4 na siglo, 5 siglo ang formation yan, or even thousand of years. At itong sa baba niya ay stalagmite naman ang tawag niyan. Kung napansin natin ay dito sa isang ito ay kompleto pa sila. At ito nagkukonek ang stalactite at stalagmite galing sa baba at nagiging tinatawag yan na pillars sa cave. Nagiging parang poste. Kaya wag nyo na lang sirain ito kasi mamahalin yan at bawal sa DNR na basagin yung mga stalactite at stalagmites. Walang nakalagay dito na item, ngunit dito mga katiyats, ito yan, ay napasin ako dyan, hindi lang ito hugis tuka, meron siyang butas sa ibabaw. Nako, treasure under, nakita nyo ito? Medyo mabilog na bula na bato yung pinatungan niyang ulo. Kaya ito kandidato ito mga katiyats. Pukpukin nyo to ng maso, baka hollow rock. Gaya ng sa dulo ng video na ito, pakita natin merong hollow rock treasure doon. At ito rin, itong parang nakapatong sa kanyang ulo, ito, mabilog yan na bula na bato. At pwedeng nandyan sa loob. Okay, kaya baba at itong nakapatong sa ulo niya. Tingnan natin yung nakapatong. Ito yan. At merong mga markings. Ito, markings yan. Sa tagal nga lang ng panahon ay parang tumubo yung bato kasi kuweba yan. Tumutubo ang bato dyan. Baka natabunan. Merong mga marka dyan. Medyo natabunan nga lang. Ito yung nakapatong sa ulo ng parang ulo ng ibon. At pabilog yan, kanina sa video nakita natin ay mabilog. Kaya automatic, naku, baka sucker deposit to mga katiyats. Quick deposit na nilagay lang, mga 4 na barita, 2 barita. Ganyan lang yan. Kadami at hindi yung tuni-tunilada na iniisip natin. Hindi naman talaga ganyang karami ang mga big deposit. I mean that ang mga small deposit na tinatawag natin minsan giveaway. Pero ang iba dyan, kapag giveaway, parte yan ng isang malaking treasure hoard ng Imperial Treasure Site. Pero itong tinatawag na quick deposit, individual soldiers gold, sucker deposit, yan ay individual soldiers gold na tinago nila. Mga ano lang yan, 3 sundalo na nagbaon at hindi yan parte ng Imperial Treasure at hindi din yan treasure ng general. Isang sundalo lang o 2, 3 ang nagbaon ng mga tinatawag na mga sucker deposit, quick deposit, individual soldiers gold. Okay, so ito kandidato yan, number 2. Pangalawang kandidato, ito naman ay number 3 kasi kanina sa video parang mga paa ito. Pababa ang ano ng mga paa na yan, apak, mga yapak ay papunta sa dito sa baba. Kaya kung nagaganyan yan, ito yung ground, ito yung mga apak, nagaganyan yan. So automatic na dito ang hukay sa baba.
maganda rin yan. Kaya test dig nyo rin dito, 1 meter lang. Kasi kung mga cave, yan ay mababaw na. Tinabunan lang yan. Mababaw lang yan. Minsan hanggang tuhod lang. Kasi cave na yan, secured na. Punta tayo sa iba. Yung sinabi ko kanina, pinaka the best ito. Napansin nyo to, ang katiyats. Yan ay square. Meaning, ang square ay treasure on the spot pa rin. Plus, dinubli pa yung bilog, treasure on the spot. Double treasure on the spot. At yan ay parang mata ng kwago. Nakatingin siya dito. Ngayon, nagtaka ako bakit bukas ito. Ayan no, parang binasag yan. Pero merong marka dito na, merong marka diyan. Kanina nakita natin. Kaya meron na palang nakapasok dito. Parang FM yung nakalagay. At meron siyang ito, sign of gold. Yan. Ito ay kin. So, kahulugan yan ay treasure under. Ngayon, kung hindi pa ito binasag, kung ganyan lang talaga ang kurutin yan na parang nakaganyan, so ibig sabihin dito ang hukay nyo sa harapan. Kung hindi pa ito nahukay mga katiyets at kung hindi pa nabasag yung bato, kung ganyan lang talaga ito na itsura, well, jackpot na yan. Sigurado. Kasi mayroong marka dito na FM plus kin, kanji for gold, treasure under yan sa mga treasure book, plus mata, nakatingin dyan, treasure on the spot, ang kahulugan. Kaya wala na tayong pupuntahan pa na ibang lugar. So ito na lang. Okay, congratulations in advance. Ingat kayong lahat mga katiyats. At palaging safety dapat ang inyong mga galaw sa loob ng kuweba. Okay, magpaalam na. Maraming salamat. God bless you all. Ingat kayong lahat.